Brothers and sisters, our gospel this morning is still part of the conversation between Jesus and Nicodemus. Nicodemus was at the beginning a secret follower. He was a Pharisee, and therefore he would not want to come out as a follower of Christ. Kaya kinakatagpo niya si Jesus sa gabi, no? Ayaw niyang lumantad muna. But of course, eventually, no, he would be coming out and show that he believed and followed Jesus. And in this conversation, no, we find the summary of salvation history in one sentence. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, sa sangkatauhan, sa atin, sa tao, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang maniwala sa kanyang anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. That is the summary of the whole salvation history. So, let us reflect on the Father's love, yung pag-ibig ng Ama. Una, the Father's love to us is so deep, napakalalim, that we could not fully understand it. Just as we cannot fully understand God, so also we cannot fully understand His love. Ganun na lamang ang kalalim ang kanyang pag-ibig sa atin, kaya't hindi natin ito ganap na mauunawaan dito sa lupa. Siguro, pagharap natin sa langit, bibigyan tayo ng ganap na kaliwanagan upang ating maunawaan ang kanyang pag-ibig. That's why questions like, why me? Why does God love me? What did I do to earn this love? We cannot find full answer to that because God's love cannot be comprehended. Second is that God's love gives us the greatest gift, and that is His divine Son. Sabi ko nga, ang pag-ibig dapat nagbibigay, at ang ibinigay ng umiibig ay ang pinakamainam. You know, God, the Father's love, did not send His angels. He did not send Gabriel or Raphael to save us. Ang ipinadala niya ay ang kanyang bugtong na anak. Kaya hindi madamot ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak, ano pa ang hindi niya pwedeng ibigay sa atin? Kasi kuminsan, nagtatampo tayo Hindi ibinibigay ng Diyos ito sa akin, hindi ako mahal. Anong hindi mahal? Ibinigay na nga niya yung bugtong na anak niya He has already given His Son, the best gift. Kaya kapag hindi binibigay, pag merong hindi binibigay ang Diyos sa atin, isipin na lamang natin, ay, hindi ito para sa akin. Kaya kapag hindi kayo tumatama ng loto, no? Okay, kahit hindi kayo nabibilang sa mga sinuswerte, milyon-milyon, may tumatama ba? Totoo ba yun? No? Anyway, no? Chismis pa, no? Pag hindi binibigay yung ating hinihingi, huwag nating isiping hindi tayo mahal ng Diyos. Kasi kung minsan, yung hindi pagbibigay ay tanda ng pagmamahal. Second, third, the Father's love can only be responded to in faith. Sabi nga, so that everyone who believes in Him
believes in Him. So, hindi natin maiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, kaya dapat na lamang nating paniwalaan. We cannot fully understand God's love, and the only thing that we can do is believe in it. Yun ang gusto niya sabihin kay Nicodemo. Nicodemus, you are bright, no? You are teacher of the law, and yet you do not understand. Just believe. Believe that God is love. That is all that we can do. Ang maniwala na mahal tayo ng Diyos. Pero, ang pag-ibig na ito ng Diyos ay pwedeng tanggihan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, so that everyone who believes in Him might not perish. There is eternal perish. May kapahamakan. Pero hindi dahil sa pinarusahan tayo ng Diyos, kundi dahil sa tinanggihan natin ng Diyos. Kung mapahamak man tayo, ay dahil tinanggihan natin ang pag-ibig ng Diyos. So, wala sa Diyos ang problema. Nasa atin. Katulad yan ng kabayo o ng hayop, kahit dalin mo yan sa labangan, kahit nadalin mo yan sa lugar na inumin, kung ayaw uminom, wala kang magagawa. Desisyon niya yon. So pag tayo'y napahamak, wala tayong pwedeng sisihin, kundi ang ating sarili, sapagkat tinanggihan natin ang pag-ibig ng Diyos. The Father's love is offered to us. It is up to us to accept or reject that love. But take note, once we reject God's love, that will be to our peril. And lastly, about the Father's love, He wants us to be with Him in heaven. Katulad din naman yan ng mga magulang na naunang pumunta ng Amerika. No? Ano unang gagawin ng mga magulang? Ipetisyon ang kanilang mga anak para makasama sa Amerika. The joy of the Father is to be with His children. And therefore, the Father's love wishes that all His children will go to heaven. Gusto ng Diyos na makasama niya tayo sa langit. Kaya, mga minamahal kong kapatid, magpasalamat tayo sa pag-ibig na ito ng Diyos. Magpasalamat tayo sapagkat minahal tayo at minamahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. God loved the world. God loves us so much that He wants us to be with Him. Amen.